Guys, good morning. Update ko lang tong inverter na refrigerator, yung konsumo niya. Yung refrigerator na inverter, ito yung konsumo niya. Tingnan natin. Yan, 89 watts. Siya lang yung naka-load ngayon. Mag-isa lang siya. Ayan, 90. So, yan pala yung inverter na refrigerator. Nag-uumpisa sa mababa. Tapos, tumataas. Kanina lang yan, 70. Ayan, 91 na. Ito yun, tingnan natin yung ref. Bali, ito yung higher. Ito yung description. So ngayon, tingnan natin ulit yung ilan na. Nasa 94 watts na siya. So pause muna tayo ngayon. Maya tingnan natin kung ilan yung konsumo niya, kung tataas pa ba. Ngayon babalikan natin. Tingnan natin ilang minutong nakalipas kung tumaas ba yung konsumo ng refrigerator na inverter. Ganun pa rin, 94. So yan na siguro yung stable na konsumo niya. Ito nga palang inverter ay solar inverter sa POW-MR to. POW-MR. May kasama to siyang built-in na siyang solar controller, kaso hindi pa natin nagamit kasi yung solar panel natin hindi kayang magpaandar ng solar controller niya. Nasa 90 volts kasi yung start up nito. Yung natin, solar panel, dalawa lang, 150. Nasa 40 volts lang yan. Mahigit 40 volts. So gumamit lang muna tayo ng ito is RNA na MPPT Solar Charge Controller. Yan. Para makapag-charge sa ating battery na 24 volts sit up. Yan, apat na 25 EH na 12 volts. At may kinabit natin na yan, battery equalizer. Bali, yung trabaho niya ini-equal niya yung voltahe ng mga battery natin para mas mas mahaba-haba yung life ng mga battery natin. So yan lang muna yung update natin sa solar setup natin na DIY lang. Yan. Ito pala sa Shopee ko ito nabili. Kung magustuhan nyo, lagay ko na lang yung link sa baba. Ito naman may Shopee rin sila, pero dito sa physical store dito sa amin ko pinili. Ito naman battery sa Shopee din to. So itong equalizer, battery equalizer, yan sa Shopee din. So yan, tingnan natin ulit yung ilan yung konsumo ng ating refrigerator na inverter higher. Ayun, yun na talaga yung niya, 90
Ayun, 93, 93, 94. Focus natin. Ayun, man. Ayun, basta 93 ngayon. Yan lang. Thank you.